Alam nyo ba kung paano gumawa ng worm bin gamit po yung mga balde? Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo po namin sa inyo yung DIY sa paggawa po ng worm bin para sa ating worm farm. Kung kayo po ay nag-aalaga ng African Nightcrawler, makakatulong po yung information na ito. Kung meron po kayong backyard kitchen garden, maganda mag-alaga po ng African Nightcrawler kasi meron na tayong katuwang sa pagsasaka dito sa ating bakuran. Tapos yung mga tanim natin na namatay, nasira, nabulok, pwede natin ipakain sa mga bulate. Tapos magkakaroon na tayo ng unlimited supply ng pataba para sa ating mga halaman. Pwede pang maging sustainable yung inyong garden at self-sustaining kasi meron tayong source ng pataba para sa ating mga halaman. Tapos yung mga halaman na tapos na mamunga, pwede naman natin ipakain. So umiikot, continuous cycle siya, kaya sustainable at self-sustaining yung inyong garden. Tapos maliban po doon sa cast o yung dumi ng bulate, meron din po tayo dito ma-harvest na liquid, yung katas ng mga materials. Ayan o, napakataba po niyan. Ito pwede natin ihalo dito sa ating swamp fertilizer para magdagdag po ng nutrients. Ito po yung aking swamp fertilizer. May mga white mold siya. So patunay po na may mga living organisms. So ilalagay ko lang po dyan yung mga liquid. Ang dami na pala. Ayan. So super taba na nitong swamp fertilizer natin. Haluin ko lang po ulit. Tapos ito, pwede ko na ipandilig diretso. Then pag naubos, i-refill ko ulit ng tubig. Para kinabukasan, pwede ko siya ulit magamit. Kung napansin ko na na-clear na yung tubig, magdadagdag naman ako ulit ng organic materials. Pwede itong mga malabar, o yung ating alugbate, daon ng malunggay, kung ano po yung available dito sa bakuran. Ito po yung worm bin na ginawa ko dati, yung sirang crate, tapos nilagay ko sila sa net. Ang problema po dito po, naawa ako dun sa mga bulate kasi pag inaangat ko sila, lumulusot sila dito sa net. Parang napuputol. So, ang gagawin natin ngayon, ililipat natin sila ng kanilang tirahan para mas madali po nilang makain itong mga substrate. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic nito, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kahapon umikot po kami sa palengke, naghanap kami ng balde ng pintura, yung ganun kalaki, yun po sana yung gagamitin natin. Ang problema, wala pong available. Ang maganda kasi doon, matibay yung plastic. Pero kung wala kayong mabili, pwede na po itong balde na nabibili natin sa mga tindahan. So, gawin yung po natin, sukatin natin siya. Make sure na medyo mataas po yung pagkapatong sa kanya para merong space sa ilalim. Kasi yung isang balde, bubutasan natin. Ito, yung nasa ibabaw. Yung isa naman, walang butas. So, mangyayari po kasi dito, itong walang butas, siya yung magsasalo ng liquid. Tapos dito naman natin ilalagay yung bulate tsaka yung substrate. So lahat ng liquid madidrain, maiipon siya dito. Tapos pwede pa natin siyang magamit pandilig sa ating mga halaman. Habang hinihintay natin na makaproduce sila ng mga cast. Then make sure din na meron pong takip itong nabili nating balde para hindi na natin siya takpan ng kung anong mga tela o tarpaulin. Mas maganda yung may kasama na siyang takip. Ito po nabili ko, itong kulay itim sa halagang 85 pesos. Ito namang may takip, yung kulay blue, 120 pesos. So ang ginawa ko lang, nagpainit po ko ng pako, tapos tinunaw ko yung ilalim. Pwede po kung meron kayong soldering iron, mas maganda po yung gamitin, mas madali. Kung meron din po kayong pang drill, pwede rin po yung gamitin. Lalagyan po natin ng butas yung balde kung saan nakalagay po yung mga bulate tsaka yung substrate. Kasi habang nabubulok po yung mga substrate, nag-release siya ng heat. So mainit po yan sa loob. Lalo na po yung ganitong klaseng setup. Kulob po ito. So iinit yung sa loob, mag-aalisan po yung mga bulate. So para maiwasan po yung matrap yung init nun sa loob, bubutasan po natin ito paikot. So mas maganda kung medyo malalaki pa yung butas para sumingaw talaga yung init at hindi po maapektuhan yung mga inaalagaan natin bulate dun sa loob. Tapos, i-prepare nyo na po yung substrate. Ang available po kasi ngayon dito sa akin bakuran, ito lang sahan ng saging tsaka yung malunggay.
Yung dumi ng manok, hindi ko pa po na iipon. Maganda rin sana yung isama kung tuyo na. Pero kung wala, okay na po itong gamitin. So, ang gagawin natin, after natin mabutas itong balde, ilalagay na natin itong substrate. Ibabanig lang po natin dito sa ilalim. Ang maganda po dito sa mga African Nightcrawler o sa mga worms na to, hinahanap po nila yung pagkain. Kung yung pagkain o yung substrate nasa ilalim, pupuntahan lang po nila. Kung ito naman nilagay natin sa ibabaw, aakyatin lang din nila, tapos kakainin nila. So, naghahanap po yan sila ng makakain. Ang isa lang problema dito, pagka naubusan sila ng pagkain, umaalis po sila doon sa inyong bin. Maghahanap po sila ng makakain. Kailangan po lagi natin i-check para malaman natin kung may nakakain pa yung mga bulate. Then, ang maganda po dito sa balde, mas safe po sila kasi saradong-sarado yung ibabaw. Hindi po sila basta-basta napapasok ng mga predator nila tulad ng manok, ng kung ano-ano pa. So, pag nalagay na po natin yung ating substrate, ilalagay na natin itong mga bulate, pati yung mga substrate na pinakain natin last time. So, ilalagay lang natin dyan. So, ito po yung sinasabi ko kanina, yung nakakaawa yung mga bulate kasi lumulusot sila dun sa net. So, minsan pag inaangat ko, napuputol, kawawa naman yung mga bulate. Kaya gagawin natin ngayon, i-upgrade natin para mas maganda po yung kanilang tirahan. Ilalagay lang natin ito dyan sa loob. Makakabili pala tayo ng African Nightcrawler sa mga farms, sa mga nagbo-vermiculture. Meron po yan sila. Nag-range ng 800 to 1,500 per kilo ng mga bulate. Kahit kalating kilo lang po yung mabili natin, pwede na natin simulan yung ating worm farm. Mabilis po yan sila dumami. Basta meron silang pagkain tulad ng saha ng saging, mga dahon ng kakawate, or mga nabubulok po na organic materials. So ito po yung nasa ilalim, yung pinagpatungan ko ng ginawa kong bin. Yan, lumabas na sila. Tapos wala silang nakakain kaya medyo payat. So ngayon, ililipat natin sila sa kanilang bagong tirahan. Kunin lang po natin tapos ililipat natin dito sa balde. Ayan. Medyo tuyo na pala yung kanilang substrate kaya hindi nila nakakain. So kailangan basain po natin ito para mabilis nilang makain. Then yung mga natirang substrate, pwede natin ilagay naman dito sa ibabaw para kainin po nila. Babasain natin ito mamaya-maya ng tubig. Tapos yung sobrang liquid, masasala naman ito. So after a few days, pwede na naman natin siyang ihalo dun sa ipandidilig natin sa mga halaman. So bago natin basain, ilagay natin siya dito sa isang balde. Ayan, para masala natin yung mga liquid. Tapos basain lang natin. Maganda dito, hindi na malulunod yung mga bulate kasi yung mga butas itong balde. Then ito po yung pinakatakip niya. So hindi na natin kailangan patakpan ng mga tela, ng tarpaulin. Ito na mismong takip yung gagamitin natin. Ito na po yung ating DIY na worm farm. So gagawa po tayo ng maraming ganito in the future. Ipamimigay po natin sa mga maliliit na farmer na nangangailangan po ng vermicast o dumi ng bulate para sa kanilang taniman at sa kanilang mga punlaan. So ito po yung naisip namin na paraan na mas madali po natin ma-distribute itong mga African Nightcrawler sa mga farmers. Kasi very handy, tapos di na nila kailangan pang gumawa ng kanilang worm farm. Ito na mismo. So dito po napupunta yung mga tinutulong nyo sa agrinihan, yung mga pinapadala nyo po na stars, na support, na super thanks, yung membership, kahit po sa simpleng pag-share nyo ng aming mga videos. Nakakatulong po yun para makapag-generate po kami ng maliit na resources at naibabahagi po namin sa mga kapatid natin magsasaka. Muli, maraming salamat sa mga agrinihan supporters.
Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!